Feeling ko, namatayin ako ng mga anak-anak, mga ka-friendly. Kasi yung inalagaan ko eh. Yung tinatanong ko sa sarili ko, anong kulang ko? Anong mali ko? Bakit dumating sa point na kailangan siya mamanan? Ano po? Ano mali? Ano mali? Ganun. Sabi nga sa akin, hey, it's the time. Yun na. Hello mga ka-friendly. So, dito tayo ngayon sa new vlog ko. So, mga ka-friendly, siguro nagtaka kayo na almost 1 week hindi pa ako nakapag-vlog. Kasi may malalim po na reason kung bakit po mga ka-friendly. So, last week po mga ka-friendly ay roller coaster po yung emotions na naramdaman ko. Kasi, yung mga dogs ko po ay sinubok ng panahon. So, paano sinubok ng panahon mga ka-friendly? So, nag-start po yan mga ka-friendly noong July 27. So, yung mga dogs ko po ay nagkasakit, natamaan po sila ng parvovirus. So, paano po? Nag-start po yun noong July 27 ng gabi. Napansin po namin na si Sky, okay, siguro naalala niyo si Sky, si Baby Sky ay nagsuka siya. So, nung nagsuka si Baby Sky, akala na namin sumama yung pakiramdam lang. So, binigyan po namin ng Dextrose powder, kasi meron ako niyan palagi, Dextrose powder. Tapos, binigyan ko siya ng SMB 500. So, nag-cut po ako noon. So, para, akala ko, gagaling po si Baby Sky. Siguro mga around 2 AM na madaling araw, ay nag-start na po nagsuka si Baby Sky. So, nagsuka na siya. So, close monitoring po kami. After po nagsuka ni Baby Sky, pinapakita niya pa rin sa amin na okay siya, lumalakad siya, so on and so forth. So, kinabukasan, mga around 6 AM na ng morning, doon na po nag-start na nagdumi si Baby Sky. Na nagdumi siya, yung malansa na po yung dumi ni Baby Sky. So, yun, sabi nag-wait pa rin kami kasi nga si Baby Sky malakas. So, nag-start po kami ng, sa nabasa ko nga sa isang vlog na yung mga home remedy muna, itatry, subukan, baka maging effective. So, sumubok po ako mga ka-friendly. Nung sinubukan ko yun, medyo nag-less naman po yung kanya, yung hindi na siya nagsusuka, hindi na siya nakapagdumi. So, hanggang dumating na around mga tanghaling tapat. So, doon po nag-start naman na nagdumi na si Baby Sky ng may kasama ng blood. So, since may kasama ng blood, doon naging aware na ako, nag-aalala na ako. So, inutos ko sa kapatid ko na dalhin na nila sa clinic, sa vet clinic si Baby Sky. So, actually, dalawa kasing vet clinic na pwede namin pagdadalan sa kanya. Yung isa dito bangka sa Bunkers, ang isa naman sa Tungko. So, nag-decide ako na dapat sa Bunkers siya dadalhin kasi para mas malapit sa amin, para anytime mapupuntahan namin. Kasi nung time yun umuulan mga ka-friendly. So, bakit kapatid kong inutusan ko? Kasi nung mga time yung mga ka-friendly, busy po ako sa preparation. Kasi kinabukasan ay meron po akong gagawin. Magdi-demo po ako kinabukasan. So, wala po akong time para masalagaan siya. Tapos, nung araw na kasi yan, inaayos ko yung mga materials na gagamitin ko. So, yun na po mga ka-friendly. So, yung kapatid ko pumunta ng Bunkers. Yung isa ng mga kapatid ko na may kasama si Baby Sky, ay nagkaroon ng miscommunication, dinala niya naman to sa Tungko Clinic, sa vet clinic sa Tungko. So, in short, sabi doon sa Tungko, ay parvo nga, nagkaroon ng parvo si Baby Sky, so kailangan siya i-confine. So, i-confine na si Baby Sky, so, confine siya for that day. So, iniwan, pina-confine si Baby Sky. Yan na po, mga ka-friend. So, dapat, gusto kong bisitahin si Baby Sky. But the problem is, kailangan ko ring asikasuhin yung kailangan ko pong gawin kinabukasan. Kasi, by 8 AM, mayroon po dapat akong gagawin na online. So, kumbaga, hectic ang schedules ko. So, sinabi ko na after na lang ng gagawin ko, ay pupuntahan ko si Baby Sky ng time na yon. So, nandun yung pag-aalala namin kay Baby Sky. So, sabi naman namin, nasa vet clinic na siya, nasa clinic na siya, mas maalagaan siya doon.
So, baka magiging okay si Baby Sky. So, hoping for the best kami. Okay. So, baka nagtanong kayo bakit muna nagkaroon ng par. Actually, nakaschedule sila kasi babalik kami ng Beth Clinic ng July 28 for their vaccination. So, parang nahuli lang kami ng konting panahon. Kasi actually, gusto ko na dapat before days yan eh. Pag nagkasagsagan kasi nagsunod-sunod ng schedule ng busy, seminar, so parang hindi ko nabigyan ng time. Sabi ko itong darating na 28, July 28, ay tutuloy ko ng vaccination nila kasi nakaschedule na at para maging safe na yung mga babies ko, yung mga puppies ko. So yun na nga, dumating na po yung 28, July 28 na sa kasagsagan natapos na po yung online demo ko. So, sabi namin ng kapatid ko is pupunta na namin si Baby Sky para bisitahin namin para maging okay siya. So, yun lang. After ko nun, biglang lumapit yung kapatid ko sa akin na umiiyak na. Sabi niya na, si Baby Sky is already Sky. Hindi na namin nabisita, hindi na namin nakita si Baby Sky na buhay siya. So, parang, sabi ko, natapos ko yung isang work na binigay sa akin. Naging successful naman so far. Tapos, yun pala yung kapalit, si Baby Sky, namatay siya pa. So, parang, mas lalong malaking sa part ni Madonna, kasi sabi ko kay Madonna, pinalala, si Baby Sky, sila lang mag-aalala kay Baby Sky kasi, yun kasi Baby Sky, tapos yun nun. So, yun nga, parang nagpakalaking trial din para sa kanila. So, talagang malungkot ang araw na yun. So, sabi nga, life must go on, kahit malungkot, dinitingnan si Baby Sky, hindi ko natingnan si ang ginawa ko, nilayo ko na lahat yung mga dogs ko. Sabi ko, since nakaschedule ng 28, i-post ko yung pag-vaccination nga ng mga dogs ko. So, dinala ko sa vet clinic. Sa clinic na nakaschedule kami, dito sa may bunkers. So, yun, kahit malungkot kami lahat, umiiyak kami, pero kailangan kasi, di ba, may naiwan pang, mayroon nandun pa yung 5 na kailangan kong bigyan ng atensyon na siguraduhin na healthy sila. So, 28, hindi ako nagsayang ng oras. Ng hapon ng 28, pumunta kami sa vet clinic. So, syempre, nandun kami sa clinic, first naman ginagawa kasi ng mga veterinarian ay i-check yung temperature ng mga puppies bago nila mag-inject sila o bibigyan ng vaccination. So, yun na po mga ka-friendly. Nung chinek po ni doktor, gumamit si doktor ng temperature, doon niya napansin na mataas na po yung may mga lagnat na. Si Maki ay nasa 39.8 na, tapos si Rocky naman nasa 39.9, almost nasa 39 something sila. So, ang pinakamababa ng temperature doon si Princess na 39.2, which is sinat lang mayroon siya. So, sabi ni Doc Leia, sabi niya, hindi natin pwedeng ituloy itong vaccination. Kasi, hindi pwedeng, may lagnat sila na ibabaksin natin. So, tapos, naging honest ako kay Doc. Sabi ko, Doc, kasi yung mga isang kapatid nila nito namatay sa parvo. So, doon na alert na si Doc Leia. Sabi ni Doc, sabi niya, kung na-parvo yan, so kailangan natin, lalagyan na natin agad ng pangontra yung katawan nila. So, binigyan sila ng paracetamol at sabi ni Doc, mag-i-inject ako ng antibiotics sa kanila para at least, kung mayroon ng parvo sa katawan nila, malalabanan nila agad yun. So, sabi ko naman kay Doc, sige Doc, whatever po yung mas safe po na mga puppies ko, gawin po natin. So, yun na po, in-inject na po ni Doc yung sa mga puppies yung paracetamol at antibiotic injectable po. So, yun na. Sabi ni Doc sa akin, pag umuwi kayo, observe mo yung mga close monitoring sa mga puppies mo. Pag mayroon dong isa sa kanila na matamlay, sumusuka, hindi kumakain, so automatic dalhin mo dito sa clinic ko kinabukasan. So, sabi ko kay Doc, sige po Doc, wala pong problema. So, in short, umuwi na kami sa bahay. Pagdating namin ng gabi, okay naman yung mga puppies, walang problem. Talagang tumatakbo-takbo sila. Actually, si Baby Ara, kina Maki, pumunta kami kina Ate May nung 28 na yun, tumatakbo sila. Wala ka nakikitang problema sa kanila. Malalakas sila, kumakain sila, ganun po. Si Baby Ara nung gabi na yun, siya pinakamaraming nakain. Talagang kumain ng kanin, kumain ng dog food, talagang yun. So, ako, bilang naisip ko na okay naman yung mga puppies ko. Fighters sila, wala naging problema. At saka isip ko, ay, may injectable na binigay si Doc, kaya okay na. So, kinabukasan, that is July 29,
doon na napansin ko, around 7 a.m., si Baby Ara bilang sumuka. Ang dami niyang sinuka. So, after niya sumuka, naging matamlay siya. So, sabi ko, ala, parang kakaiba na sa Baby Ara. So, parang, sabi nga ni Doc, pag nagsuka, ibabalik sa kanya. Maya-maya konti, nakita ko naman ito si Maki. Si Maki naman matamlay. Alam natin si Maki, maliksi siya. So, tumamlay na rin si Maki. So, doon na ako nag-decide. Sabi ko, mga 9 a.m., sabi ko, kailangan ko nadalhin ang dalawa sa bed. Si Maki at saka si Baby Ara. Para at least, kung mayroong parvo sila niya sa katawan nila, mabigyan na ng gamot ni Doc. So, namumunta ako sa clinic. Sabi ni Doc sa akin na, kumakain ba ito? Sabi ko, ayaw na talaga nila kumain eh. Humina na, ayaw nang kumain talaga. Kahit masarap pa yung ulam, ayaw na. So, doon na po nag-decide si Doc, mga ka-friendly, na sabi ni Doc, ay bigyan na natin to ng dextrose kasi kahit hindi kumakain, basta may dextrose, okay sila. So, yun na. So, nilagyan ni Doc na dextrose, tapos may binigay sa akin si Doc na mga gamot. So, actually, madaming gamot na binigay sa akin si Doc. So, antibacterial, tapos, yung antibacterial, antiprotozoal, may ambidazole, may contrimazole, may isopronosine, para daw sa immune system na pampalakas, may dextrose powder na kailangan naming, kailangan every time, ang water nila ay mineral water yung piniprescribe muna ni Doc sa akin, hanggat maaaring gagamitin namin muna, plus lagyan ng dextrose powder at may konting asin, para daw pang hindi hydrated yung mga puppies ko. So, lahat na sinabi ni Doc, ginawa ko yun. Binili ko lahat na gamot na kailangan nila para at least, mas magaling sila. Tapos sabi ni Doc sa akin, mag-decide ka kung gusto ko i-confine or dalhin ko sa bahay, home medication na lang. Ang sabi ko naman kay Doc, so Doc, kasi since na-experience ko na kasi yan, pag-aalaga ng mga aso, at alam ko yung mga attachment kasi ng mga puppies sa akin na pwede nilang hahanapin ako. Pag nag-stay sila sa hospital, baka sa clinic, baka mamaya, mamimiss nila ako, mas yun na magiging cause na manghihina sila. So, nang time yung mga ka-friend, nag-decide ako na sige kahit mahirap, sige uwi ko na lang sila sa bahay na naka-dextrose. I-monitor ko naman eh. So, sinabi ni Doc sa akin, ito yung tamang dosage, ito yung gamot na iinumin nila. So, dapat ito yung oras. So, every parang 1 hour pagitan, iinom sila ng gamot. Sabi ko naman kay Doc, sige okay lang po. Sabi ni Doc, kung magkamalimutan, yung antibacterial ambidazole, kailangan itong oras yan, iinumin nila. Yung contrai, itong oras, ang isoprosil, ito yung oras dapat na iniinom nila. Sabi ko, sige po Doc, walang problema. Sabi ni Doc, for in case na magsuka sila, may another gamot naman para sa suka na binigay ni Doc sa akin. Na 10 minutes before nila inumin yung gamot na yan, may gamot sila pampasuka na muna na iinumin nila. Para at least, hindi sila, yung gamot na yun, matitake nila. Papasok sa katawan nila na hindi nila mailabas yun. So, sabi ko, sige Doc, walang problema naman sa akin. So, lahat nun na nireseta ng doktor, ay binili ko para sa kapakanan ng mga puppies ko. So, tapos yun, umuwi na kami ng bahay. So, pagdating ko naman ng bahay, yun naman, doon naman nag-start naman si Rocky. Si Rocky naman, ang hina. At saka si Rocky naman, sobrang init niya, mataas ang lagnat niya. So, parang, just imagine, kaya galing mo na sa clinic, tapos pagdating mo, kailangan mo naman isusugod yung isang puppy mo kasi mataas ang lagnat, mga ka-friendly. So, noong time na yon, so, hindi ako nagsayang ng oras, dinala ko ulit si Rocky doon sa clinic. Sabi nga ni Doc sa akin, nandito ka na naman, anong problema mo? Sabi ko, Doc, yung isang puppy ko naman, ito naman, matamlay siya. So, sabi ni Doc, so, yan, hindi na rin ulit kumakain. Sabi ko, hindi na po, Doc. So, yun, nag-decide ulit si Doc na i-dextrose siya. Sabi ni Doc, kaya mo pa ba yung 3? Sabi ko, sige Doc, kaya ko yan. Iuwi ko yan sa bahay. Ako mag-monitor sa kanila yan, 3 naka-dextrose. So, yun pa mga ka-friend eh. So, nung gabi na yan, 3 naka-dextrose. Sa bahay. So, sabi ko naman, medyo, pa naman walang ganang kumain, okay lang naman. So, yun, tuloy-tuloy yung beso. So, habang nag-beso sila, nakitaan ko na medyo umuokay yung pakiramdam nila. So, tapos, kinabukasan mga ka-Frenny, ito na nag-start naman, yung dalawa. Si Princess naman, at saka si Blackie naman,
parang medyo naman tumaas naman yung temperature nila, naging matamlay. Sabi ko, hala, no to, kailangan ko naman magpunta naman sa clinic. So, to make sure short, dinala ko naman yung dalawang puppies ko. So, si Princess at saka si Blackie. Nung chinek ang temperature ni Princess, taas na, 40 degrees na yung temperature niya. Same kay Blackie. Sabi ko, hala, Doc, paano na gagawin ko? Ang taas ng temperature ng dalawa. Sabi naman ni Doc sa akin, sige, bibigyan kita na antibiotic again, at saka paracetamol. Injectable na siya. Sabi ni Doc, para diretso na daw sa nerve sa ugat nila. So, tapos sabi ni Doc sa akin, since may sakit na to yung dalawa, papainumin ko rin sila ng ambidazole, Cutray, at saka lahat na para sa immune system nila. So, kailangan, papainumin ko rin ng gamot yan, sabi ni Doc, para at least maagapan. Tapos sabi sa akin ni Doc, kumakain ba sila? Itong dalawa naman kasi, si Princess at si Blackie, mga ka-friendly, kahit may sakit sila, malakas sila kumain. So, sabi ni Doc sa akin, hindi na kailangan silang mag-dextrose. I-monitor mo na lang. Sabi ko, sige Doc, siyempre, doctor siya, alam niya kung kailan kailangan bibigyan ng dextrose ang isang puppy yung hindi. Kasi chinek niya yung tahinga, tinignan niya yung gilagid ng puppies ko. So far, wala siya nakitang problem. So, yun na po, inuwi ko na. So, that is already July 30 na yun, mga ka-friendly. Tapos, sabi ko naman, medyo stable naman. Wala akong nakitang problema sa mga puppies ko. So, noong time na yun, nag-decide din kami na mag-mukbang challenge. So, ito na mga ka-friendly, nag-decide kami. So, bumili kami ng mga foods. Dapat ang site namin sa gabi namin gagawin yung mukbang challenge namin. So, lahat na nakahanda ng preparation. May fruits, may food, lahat nandyan na yung possible na kailangan ng gusto namin kainin. Ganon. Tapos sabi namin, may pag-uusapan kami mga questions na dapat habang kumakain kami na pag-uusapan namin. Kung everything set na, nagluto na yun nung gabi, may nakaprepare na, may niluto na kami, kulang na lang kakainin namin yung pagkain na yan. So, it's around 8 o'clock ng gabi. Dapat mag-start na kami ng challenge na yan. Mag-start na challenge kahit may sakit. Kasi okay naman sila mga puppies ko, healthy sila, kahit naka-dextrose, okay sila. Parang good sign na okay sila. Hanggat dumating ang time na yung naka-prepare na, gutom na kami, gusto namin kumain, doon nag-start naman si Baby Ara, nagkaroon ng problem. So, pasensya na sa kumakain na nanonood ngayon. So, doon nag-start, si Baby Ara is nagdumi siya na may kasama ng blood. Tapos yung malansa yung amoy. Parang, yung nanghihina na siya. Nanghihina siya, tapos ang maya konti nagsuka siya. So, talagang, yung gutom mo, naawa kami kay Baby Ara. So, tapos, after kay Baby Ara, si Maki din. Nagsuka si Maki. Nagsuka din si Maki. So, doon na kami nag-worry. Talagang alalang-alala na ako. So, sabi nga ng pamangkin ko, tita, dadalhin na natin sa clinic si Baby Ara. Sabi ko naman, naka-dextrose naman siya na at may gamot siya. Pag dinala natin ito sa clinic, yun pa rin gagawin. Same yung gamot ang ibibigay, si Mag-dextrose ang ibibigay. At, syempre, sa clinic siya, hindi siya masyado, sabihin natin, maalagaan, mahawakan, so on and so forth, di ba? So, sabi ko, mas pipiliin ko siyang dito sa bahay, may gamot, tapos aalagaan ko siya. Kasi mahahawakan natin siya, makakausap natin, hindi ganun manghihina yung si Baby Ara. Sinasabi ko sa pamangkin ko. So, nang gabi na yun, kahit ang dami naming food, lahat, sabi ko sa mga pamangkin ko, sa kapatid ko, sabi ko, hindi ko kayang ituloy yung challenge, ang mukbang challenge na yan, hindi ko kayang ituloy. Kasi, hindi ko kaya nang kumakain tayo ng masasarap, nag-i-enjoy tayo nagkwentuhan, tapos yung mga puppies, masama yung pakiramdam nila, lalo na sa Baby Ara, sabi ko, no, kakainin na natin yan, pero hindi tayo magmukbang challenge, hindi tayo mag-vlog sa araw na yan, kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging, kunwaring okay, na deep inside, hindi ako okay, kasi talagang, nung nagsuka siya, lumabas siya ng blood, sa dumi niya, hindi, parang, nandun na, nag-iisip na ako na kakayanin niya ba? Kakayanin niya ba makasurvive sa ganito? Ito na, totoo na, sakit na to, parvo na ito. So, kailangan ko na talagang close monitoring yung gagawin namin kay Baby Ara at saka kay Maki. So, in short, hindi talaga natuloy yun. Ang dami namin pagkain, kinabukasan pinamigay namin yung food na yan. Kasi, di ba, mga ka-friendly, tama lang na i-prioritize ko nung araw na yun talaga yung health ng mga puppies ko at yung attention na dapat na may bigay ko sa kanila. So, after na mga ka-friendly, dumating na tayo July 31.
Ito naman si Rocky. Nag-start na umuokay si Rocky, kumakain na si Rocky. Sabi ko, yes, ang galing na, good sign, kumakain na si Rocky. Si Rocky, one day lang siya nakadextro. So, since kumakain na siya, sinabi ko kay Doc, kinabukasan kasi bumalik ako kay Doc, sinama ko ito si Baby Ara. Kasi ito si Baby Ara, may kakulitan mga ka-Frenny. Madalas na natanggal ang kanyang dextro. So, kailangan ko pumunta kay Doc kasi para paayos sa kanyang dextrose niya. So nga, tapos sinabi ko kay Doc, yung isa kong papi na si Rocky, kumakain na. Sabi naman ni Doc, pag kumakain na siya, hindi na kailangan yung mag-dextrose. Basta itutuloy ko lang yung medications niya, yung gamot na binibigay for hanggang Sunday yun na kailangan iti-take niya. Sabi ko naman, sige Doc, walang problem sa akin. So, binalik ko si Rocky doon kay Doc, binatanggal ko sa kanya yung dextrose, so okay na si Rocky. So sabi ko, yes, thanks God, okay na si Rocky. Tapos si Princess at si Blackie naman, medyo improvement na, naging maliksi, makulit. Sabi ko, thanks God, 3 na yung puppies ko na okay na. Sabi ko, so yung problem na namin, si Baby Ara, tsaka si Maki. So, yun na. So, July 31, doon na rin nag-start na talagang parang critical stage na. Hindi na kami halos nakakatulog sa gabi. So, doon na kami nag-decide na kailangan may shifting na kami. So, hindi kami kailangan close monitoring, 24 hours, may mag-aasikaso sa dalawa. Kasi, doon na nag-start, halos magkasabay sila magdudumi, magsusuka na may kasamang blood. So, yun, para sa protection din namin mga ka-Frenny ay nag-face mask kami, gumagamit kami ng mga nag-face mask kami. So, nag-sunrocks kami, sabon, lahat, linis yan. Tapos yung mga gamit na gagamitin namin, automatic yan, disposable yan, balot sa plastic, tatapon namin agad yan. Kasi syempre, blood, tsaka yung iba yung amoy. So, parang, kung love mo naman kasi kami, pwede kami mandiri dun eh. Kasi nga talagang, as in, kakaiba yung amoy. Pero, since nga, fighter yung mga dogs namin, mga puppies namin, at talagang mahal namin sila, hindi parang hayop, tinuring na rin namin sila yung mga tao. So, inasikaso namin, inalagaan namin sila. So, pag nadumi sila, pinupunasan namin yan, pinapalitan namin lahat, nilinis namin. Pag nagsuka sila, pinupunasan namin yung kanilang bibig na kailangan para hindi nila maamoy yung suka nila. So, yun po. Talagang, sabi ko nga sa mga kapatid ko, at saka sa pamangkin ko, salamat kasi nandun sila. Nagkataon naman na nagka-problema ako, nandito sila. Sabi ko, kasi pag ako lang siguro at si nanay, hindi namin kakayanan yan. Kasi 5, sabay-sabay mga ka-friend niya nagkasakit. Ang hirap talaga, sobra. So, yun, tuloy-tuloy yung ginawa namin na pag-aalaga sa kanila, pinatake ng gamot. Yung problem pa minsan, ang hirap ng ibang puppies papainumin ng gamot. Kasi yung iba, pag pinainom mo ng gamot, magsusuka. Yung iba naman talaga ang tagal. Kasi ayaw nila ng lasa ng gamot, lalo ng ambidazole, kasi ang pangit daw ng lasa nun. Talagang ayaw nila, ang hirap talaga. Talagang challenge. Sabi ko nga, parang anak, hindi, ay yung puppies na yan, parang anak mo na rin eh. Kasi parang kasi kasuhin mo talaga, hindi kasi sila nakapagsalita, kaya dapat magiging sensitive ka doon sa sitwasyon nila. So, yun po mga ka-friendly. So, tuloy-tuloy, shifting, paggabi, 11:30, matutulog ako ng 11:30, magigising ako ng 4:30 kasi ako naman, ang papalit sa kanila sa mga kapatid ko pamangkin na magabantay. So, yun po, tuloy-tuloy, ng pagdudumi. So, hanggang August 1, sing pa rin po yung pagdudumi nila. Nandun pa rin yung pagdudumi nila ni Maki at saka ni Baby Ara. So, si Baby Ara, parang mas, kumbaga, worst na ang sitwasyon niya noon. Ang dami na talagang tuloy-tuloy. Si Maki naman, nanghihina na. Kaya nakapag-isip na ko, Lord, sana naman, wag muna. Kasi, wag muna kasi fighter sila yung mga puppies ko. Sabi naman ni Doc sa akin, hanggat, yung parbo naman, okay lang yan, basta may gamot ka, gagaling yan. Tapos, sabi ni Doc sa akin, basta may dextrose sila, tuloy-tuloy ang dextrose, nothing to worry naman kasi magiging okay yan sila. Kaya nila i-survive kasi nga gamot plus yung dextrose. Sabi ko naman, sige Doc, naniniwala naman ako dun kay Doc eh. At saka laking tiwala ko na mapagaling ni Doc yung mga puppies ko. So, matapos mga ka-friend, dumating na tayo ng August 2. Yung August 2 naman, same pa rin po, bumalik ako agad kay Doc. Every day, nag-decide doon si Doc na from syrup, injectable na antibacterial, antiprosoal, yung binibigay niya sa akin. Yung kasama na sa dextrose. So, puro na sa liquid na hinahalot na sa dextrose. Yan na yung gagawin namin ngayon. Injectable. So, every 12 hours, may injectable sila binibigay si Doc sa akin na tinuro sa akin ni Doc kung paano mag-i-inject yan.
So, hanggang sa palitan sa mga araw, maraming challenge, maraming problema akong na-experience. Lalo na yung dextrose nila. Kasagsagan na talagang ang dextrose nila. Halos lahat, 3 silang dextrose nila ay gumagana na. Yung hirap ka na, paano gagawin? Ng challenge, paano to? Dextrose, hindi naman ako nurse na kailangan alamin niya kasi minsan nag-stop siya, hindi mo alam kung ano naging problem. So, nang problema kami, paano yung dextrose? So, hanggang dumating kami sa point, nag-isip kami, sino kaya kakilala naming nurse na pwedeng tumulong sa amin para masolusyonan yung problema namin? So, bigla namin naisip, yung pamangkin ko si Ate Kat. Ay, Ate Kat, maraming salamat pala sa tulong mo sa amin. Na sa pagtulong mo sa amin kung paano, anong gagawin pag yung dextrose hindi gumagana. So, salamat Ate Kathleen. Okay. So, dahil doon sa tinulungan sa amin, ay alam na namin, ito pala, pag namatay ang dextrose, ito pala dapat gawin, ito pala dapat ganito, so on and so forth. So, kumbaga, additional knowledge na binigay sa amin ni Ate Kat. Tapos mga ka-friendly, so tuloy-tuloy pa rin po yung, alam mo, sobrang antok na kami, sobrang pagod na kami, pero hindi kami give up. Bakit po? Kasi nga nandun yung pagmamahal namin sa mga puppies namin. At nandun din po yung talagang, yung mga puppies namin, makikita mo sa kanila na they want to survive. Gusto nilang mabuhay pa. So, gusto nilang malagpasan yung pagsubok na ito. So, kami din, hanggat yung puppies namin ay lumalaban, kami din, willing kami magpuyat, willing kami lahat na ibigay sa kanila, basta makasurvive sila. So, hanggang dumating na tayo sa August 2. Noong August 2 na sinabi ko nga, si Baby Ara, binalik ko doon. Kasi nga si Baby Ara, makulit talaga siya. Madalas tinatanggal niya yung kanyang yung kanyang dextrose, mga ka-friendly. So, siguro madumating sa point sa 3 araw, 3 beses ako pabalik-balik sa clinic. Kasi nga, si Baby Ara, kasi siya yung puppy na pag nagsuka siya, lalayo siya, magtatago siya. So, yun, nung August nga, si Baby Ara, talaga sobrang kulit niya, mga ka-friendly. So, talagang tinatanggal yung dextrose niya, ganoon. So, talagang pabalik-balik ako sa clinic. Sabi ko nga lagi nga sinasabi sa kanya ni Doc itong si Kulot na to, ang kulit ni Kulot. Kulot, magpagaling ka nga. Ang tawag sa kanya, Kulot. Sabi ko, oo nga, Baby Ara, magpagaling ka na. So, tapos umuwi na kami ni Baby Ara. Pagdating dito sa bahay, sabi ng pamangkin ko, tita, tingnan mo yung mata ni Rocky, blue eyes na siya. Sabi ko, hala, bakit naging blue yung mata? Talagang, mga friendly, yung mata niya dito sa right, kulay blue na. Tapos dito sa kabila naman, parang nag-light blue. So, ang ginawa ko, nilapag-uli sa Baby Ara, dyan ka naman, dyan ka muna. So, ginawa ko, wala lang talagang, kinabahan doon na yung kaba ko talaga kung ano mangyayari kay Rocky. So, ginawa ko si Rocky, dinala ko ulit, bumalik ako sa clinic. Sabi naman nga ni Doc sa akin, nandito ka na naman, anong problema? Sabi ko naman, Doc, kasi nga, yung isang puppy ko talagang, na to, tingnan niyo yung mata niya, na blue eyes na siya. Sabi naman ni Doc, oo nga, bakit naging blue yung mata niya? Sabi ko nga, Doc, paano? Sabi ni Doc, kasi parang tawag pala doon mga ka-friendly, katarata. Akala ko yung katarata, yung tao lang magkakaroon nun. Yung aso pala, magkakaroon din ng puppies. Sabi ni Doc, malakas ang immune system ni Rocky. Pero ang problem naman, mga ka-friendly, yung kanyang mata ay doon naman yung virus tumama sa mata niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, isang dextrose lang, gumaling na siya kinabukasan. So, hindi na kaya yung virus napunta sa kanyang mata, kaya naging blue eyes si Rocky. Sabi ni Doc, pag hindi daw, may tendency na mabubulag si Rocky, or pwedeng gumaling siya. So, sabi ko kay Doc, ano pong gagawin ko ngayon? Kasi nga, syempre, kawawa na yun Kumbaga, parvo survivor na siya, tapos ito ngayon, mabubulag siya. Parang kawawa, hindi ko kaya. Sabi ko, Doc, anong gagawin natin? Sabi naman ni Doc sa akin, sige, may injectable akong ilalagay dyan, injection, tapos meron kang pampatak. So, may pampatak akong binigay sa kanya, tobramycin, yung ganun yung pampatak niya. Nasabi ni Doc, patakan mo to ng 3 times a day. Isa sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Sabi ko naman kay Doc, Doc, may chance pa bang gumaling? Sabi naman ni Doc, hindi ako makapagsabi ng 100%. Depende po yan sa body condition ni Rocky kung gagaling siya o hindi. Siyempre, nandun yung pag-aala ko, pag-worry. Talagang medyo naawan na ako sa aso. Kasi nga, ang parvo nakasurvive nga sa parvo, tapos mabubulag pa. Di ba mga ka-friend, parang sakit. Parang, sabi ko, sasabi ko, Lord, sana tulungan mo naman to yung mga puppies ko. Kasi kawawa naman, itong pinagdaanan nila, di ba kawawa? So, pagdating ko ng bahay, yun, nilagyan ko ulit. So, nilagyan ko siya ng drops na yun, eye drops.
Nilagyan ko at kinabukasan. So, after one day, siguro mga 24 hours ko siya nilagyan, may nakita akong improvement na sa mata niya. Tapos, sabi ko, kinabukasan, pupunta kasi ako kay Doc everyday para doon sa injectable antibiotic injections nila ni Maki at saka ni Bibi Ara. Kaya siguro yung mga kapatid ko sobrang kulit na sa akin kasi tinatawag, punta kayo dito sa bahay, samahan nyo ako kasi kailangan ko pupunta dito. Parang siguro, kung magre-reklamo yung mga kapatid ko, pwede din na gawin. Pero pasalamat din ako na talagang sabihin natin sana awkward, kakaiba si ate, aso lang, gano'n. Sabi sa akin naman kasi, mas mahalaga sa akin, oo, aso yan, pero buhay yan eh. Para sa akin, mas mahalaga yung buhay. Sabi nga, ba yan ate, aso yan eh. Sabi ko, hindi lang yan aso. Kasi nga, kumbaga, inalagaan ko yan ng maliit. So, hindi lang sila aso, tinuturing ko. Tinuturing ko rin sila, parang tao din. Kasi may buhay yan eh. Hindi lang nakapagsalita, pero may ano yan, may emotions yan. So, malaking pasalamat ko rin sa family ko, sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa family ko. Kasi todo support sila. Never nila questions yung ginawa ko, na gumastos ako for medication ng mga alaga ko. Napasalamat ako sa mga support nila talaga sa akin sobra. Sa pagpupuyat, lahat na sabihin natin kakaiba, pero sa kakaiba, bakit ganito, ganon. Never nila ako questions. Nandun na sila to support me. So yun po siguro na kahit nandun yung pag-aalala ko sa mga dogs ko, medyo nabawasan. Kasi alam ko, hindi lang ako nag-iisa sa laban na to, kundi yung buong family ko nakasupport sa akin. Yun po mga ka-friendly. So, yun po, nang sabi ni Doc sa akin, sige, sa sunod na pagbalik mo, dalhin mo na si Rocky. So that is automatic, na siya, August 3. Sabi niya, sa August 3, dalhin mo na dito si Rocky sa akin, gusto ko makita yung mata niya. Kasi may gagawin akong parang blood transfusion. Para, isang way na daw yun, para gumaling yung mata niya, matanggal ang blue eyes. So, dinala ko na si Baby Rocky. So, ang ginawa ni Doc, kumuha si Doc, blood transfusion kasi yung tawag dun, mga ka-friendly. Kumuha si Doc ng blood, dito sa kamay ni Rocky, kumuha siya ng blood. Siguro mga ilan yung ml nun, 5 ml yata. Medyo madami din na blood. Tapos, ang ginawa niya, in-inject niya sa paa ni Rocky. So, yun daw blood transfusion. Minsan daw kasi, pag may sakit yung aso, yung sariling dugo niya rin ang magpapagaling sa kanya. Sabi ni Doc sa akin, hoping for the best po tayo. Pero itutuloy-tuloy mo pa rin yung kanyang, yung drop sa mata niya. Sabi ko, sige po, wala pong problema sa akin, Doc. Yun, inuwi ko na si Rocky. Tapos kinabukasan na naman ulit mga ka-friendly. Si Maki, nag-stop na si Maki, yung pagsusuka ni Maki, nag-stop na. Tapos ang pagdudumi ni Maki, nag-stop na rin yung pagdudumi niya. Si Bibi Ara naman, nagsusuka naman siya, pero lang suka niya is more na lang liquid na, wala ng blood. Tapos nagdudumi siya, siguro konting blood na lang, gano'n na. So, nung araw na yun, that's August 3, sabi ko, ay, may improvement na yung mga aso ko, so baka magiging okay na sila. So, August 4, kailangan ko naman ulit bumalik sa vet clinic. Bakit po mga ka-friendly? Ito si Baby Ara, natanggal naman po ulit ang dextrose niya. Kasi nung hinawakan ko ito yung kamay niya, basa kung saan nakalagay ang dextrose. So, pag ibig sabihin basa, hindi na siya pumapasok dun sa ugat niya yung dextrose. So, kailangan pong mabalik ulit sa clinic para ipaayos ang dextrose niya. Di ba po mga ka-friendly, super kulit talaga ni Baby Ara. Kasi nga, ang hiling niya umupo, tumayo, lumakad. Pag nilagay ko naman siya sa kulungan, hindi din siya mag-at-ease sa kulungan, ayaw niya rin. So, kailangan hindi ko siya ilagay sa kulungan, parang ilalagay ko lang siya sa isang place na yan, nakakulong siya, tapos, parang palakad-lakad siya. So, nung morning, dinala ko siya sa clinic, kay Doc Leia. Sabi naman ni Doc, may nakita na siyang improvement, chinek siya ngayon, tinignan ng gilagid niya, tinignan ng kanyang ang tainga niya, chinek lahat yung mga kamay niya, sabi ni Doc. Sabi naman ni Doc, in-interview ako, kamusta naman siya? Sabi ko, Doc, okay naman. Tapos, sabi ni Doc, so far naman, sa parvo niya, medyo may improvement. That's a good sign na hindi na siya nagsusuka, sabi ni Doc. Pero kahit paano, meron pa rin siyang blood na konti sa kanyang dumi. Sabi ko, sige Doc. So, ibig sabihin ba, Doc, improving na yan? Sabi ni Doc, oo, improving na. Pero nang chinek ni Doc ang kanyang gilagid, yung gilagid niya, binuksan ni Doc, may nakita si Doc na parang mga puti-puting part. May puting-puting part sa kanyang gilagid. Tapos, instead na dapat, sabi ni Doc kasi, ang shine niya, papagaling na yung puppy sa parvo is magbi-pinkish. Since dapat nag-stop ng kanyang pagsusuka, dapat ina-expect ni Doc na pinkish na ang kanyang yung kanyang gilagid.
ang problem kay Baby Ara, nagkulay dilaw. Parang naninilaw siya, tapos may puti-puti. Sabi ni Doc, parang may mali. Sabi ni Doc, may mali. Sabi niya, nagkaroon ng complication si Baby Ara sa kanyang atay. Sabi niya, may problem tayo sa atay niya, sabi ni Doc. Sabi ko, hala Doc, paano gagawin natin? Sabi ni Doc, kailangan dapat magiging strong si Baby Ara, nakakayanin yan. So sabi ni Doc, sige, bibigyan kita ng gamot na Essential Forte, bibili mo Essential Forte to, para gamot daw to sa atay. Sabi ni Doc, bumili ka nito ng 15 pieces, tapos ilalagay ko lang daw sa kanyang lips, ano ko lang siya sa lips niya dyan, papasok ko lang sa bunganga niya, tapos, yun, malalasahan niya at madadigest siya, tapos yun po, magiging gamot niya. For 15 days ko dapat daw ibibigay kay Baby Ara para magiging okay siya. So, syempre, ako, dahil love namin si Baby Ara, syempre, automatic, ang attentions ko, nahaba na yung attention ko namin ibinigay kay Baby Ara. Si Baby Ara pa naman, siya yung papi na gusto niya paggabi, kinakarga siya bago siya matulog. Gusto niya talaga, nakadextro siya, kinakarga mo siya, yung talagang gusto niya. Parang more ang attention na gusto niya. So, mas pinibigyan namin ng more attention si Baby Ara kasi talagang, parang gusto niya laging nahawakan siya, kinakarga siya, ganun po. So, binili ko rin yung gamot niya. So, pag uwi namin sa bahay, binigyan ko siya ng gamot, si Baby Ara. So, pagdating dito sa bahay, lumalakad siya. Okay siya nung araw ng morning yan. Ang galing niya, lumalakad. Sabi ko, ay, may improvement na si Baby Ara, okay na siya. So, sabi ko nga, ilalagay ko na lang siya ulit sa nahiya na kasi ako kay Doc, kasi pahilang times na ako pabalik-balik. 5 times, more than 5 times na ako pabalik-balik kay Doc, para lang paayos yung kanyang dextrose. So, that day, nag-decide na ako na, ay, naku, Baby Ara, dahil sa kakulitan mo, ilalagay na kita sa kulungan, ha? Ilalagay na kita sa kulungan. So, nung nilagay ko siya sa kulungan, ang ginawa niya, paupo, patayo, palakad-lakad, wala pa rin nagbago, yun pa rin yung gusto niya. So, walang changes kay Baby Ara. Sabi ko, ano ba to si Baby Ara? Ang kulit. So, hanggang nag-decide na ako, sige nga, tanggalin ko na lang siya sa kulungan, ilabas ko siya. Sabi ko, Baby Ara, matulog ka na, matulog. Kasi almost for 2 days na siya, parang ayaw niya matulog masyado. Parang gusto niya lang gising, gano'n. Nakausap ko siya, Baby Ara, matulog ka na, baby. So, ang ginagawa niya lang, kumikindat yun. Siya kasi, Baby Ara, kasi mahilig kumindat. Pag kinausap mo siya, kindatan ka niya. Pero lagi nagpapakit mga ka-frenny. So, sabi ko, wow, sige, Baby Ara, go lang, baby, pagaling ka. So, in short, tinanggal ko na siya sa kulungan mga ka-frenny. So, nung time na yun, sabi ko sa pamangkin ko, bantayan niya muna si Baby Ara. Kasi kailangan ko ulit bumalik sa clinic. Bakit kailangan ko bumalik? Para ipa-check up ko naman si Maki. So, tapos, pagdating ko naman galing sa clinic, yun, sabi ng pamangkin ko, tita, si Baby Ara kanina, parang yung hininga niya, kakaiba yung hininga niya, sabi niya sa akin ng pamangkin ko. Tita, para kasing natutumba-tumba na si Baby Ara, parang kakaiba na siya. Tapos nga, nung time na, nilapitan ko si Baby Ara, kinuha ko siya. Yun na nga mga ka-frenny. Talaga siya, nagwawala siya, talagang inuuntod yung ulo, parang, at malakas na yung niya, parang nagsisisure na siya. Nag-seizure na si Baby Ara. Sabi ko, hala, nangyari na to. Talagang ganun-ganun na siya. Gumagalaw na siya mga friend. Tapos naninigas na to yung kanya mga kamay. Naninigas na yung mga paa niya. Grabe na, naninigas na. Tapos talagang siya, yung malakas na yung boses. Parang nasasaktan siya na yung nagre-reklamo na. Sabi ko, hala, ang ginawa ko naman mga ka-friend, tinawagan ko ulit ng kapatid ko, pumunta ka dito, punta tayo ng clinic. Sabi ng kapatid, ano ba yan? Kagagaling ko lang yan sa inyo, kailangan mo naman tayong umalis. Sabi ko, kailangan na emergency, dalhin natin si Baby Ara sa clinic. So, dinala namin sa clinic si Baby Ara. Habang nasa daan, kinakausap siya, Baby Ara, please, baby, huwag ka munang huwag kang mamamatay, don't give up, baby. Talaga mga friend na yung mata niya, na siya, parang naka-open na yung mata niya, as in, naka-open na siya, tapos yung kanyang, ang kamay niya, matigas na to yung kamay niya, yung legs niya, nakala mo, tapos yung hininga niya, hinahabol niya na sobra. Sabi talaga ako nakikiusap talaga ako sa kanya, Baby Ara, please, anak, huwag kang muna umalis. Baby Ara, please, labanan mo yan, hindi pwede kang mamatay, hindi ka pwede mamatay, yung sabi ko sa kanya nun. So, pagdating namin sa clinic, sabi naman ni Doc, ano nangyari dyan? Sabi ni Doc, parang hindi na humihinga yan. Sabi ko, hindi Doc, humihinga yan, tingnan nyo, humihinga po yan. Sabi ko, Doc, tingnan nyo po, humihinga yan eh. Kasi, hindi yan mamamatay talaga sa Baby Ara kasi humihinga yan. Ito naman, so sobrang na-appreciate ko naman talaga si Doc kasi talagang, although mayroon siyang pasyente, ako yung emergency, inuna niya ako. Sabi niya naman sa akin ni Doc Leia, sige, sabi niya sa kanyang apo doon, sige, titingnan natin to kung ano mong temperature. Chinek ang temperature ni Baby Ara, chinek, so on and so forth. Sabi naman ni Doc, ay, sobrang
sobrang taas ang lagnat niya kasi nasa 40 na yung lagnat niya. So, talagang parang nag-convulsion na si Baby Ara. Sabi ko, sige po, Dok, bigyan niyo po ng gamot niyan. O, same, paracetamol injectable yung binigay ni Doc sa kanya. Sabi naman ni Doc, sige, magiging okay din yan. Sabi ni Doc sa akin, napainom na ba siya ng gamot para sa atay? Sabi ko, yes po, Doc. O, napainom na sa ganun? Yes po, Doc. Napainom po na po lahat. Sabi ni Doc, lahat naman na gamot, di ba, binili mo para sa kanya? Opo po, Doc. Lahat po, Doc. Wala akong gamot na hindi binili para sa kanya. Lahat po na pag-aalaga, ginawa po naman. Sabi ni Doc, okay. Tapos, sabi ko, Doc, magkano po yung babayaran ko? Kasi, tapos, pinadalan pa ako ni Doc na isa pang paracetamol na i-inject siya dapat ng 9 p.m. ng gabi. Sabi ni Doc, kasi dapat every 4 hours, injection na siya ng paracetamol. Sabi ko, sige po, Doc. Then afternoon, mga ka-friendly, umuwi kami. Sabi ni Doc, uwi ka na. Sabi ko, Doc, magkano po ang babayaran ko? Kasi syempre, injectable, emergency. Sabi ni Doc sa akin, wag mo nang bayaran. Sabi ko, Doc, hindi pwede. Sabi ni Doc, hindi, wag mo nang bayaran. Sige, uwi mo na yung alaga mo sa bahay, alagaan mo na siya. So sabi ko, wala, napakabayad naman ni Doc kasi free yung gamot. Alam naman natin na may kamahalan yung gamot ng Doc. Tapos ako nung time, delivery niya ako ni Doc. So nung umuwi ako dito sa bahay, kinausap ko si Baby Ara. Sabi ko, Baby Ara, yes, pagaling ka anak, may lagnat ka lang pala, so and so forth. Kaya tapos kinausap ko mga kasama ko sa bahay, o dapat itong gabi, close monitor tayo kay Baby Ara ha, kailangan alagaan natin siya, ganito. Nagplano na kami na ito dapat, itong setup para close monitoring niya kasi mataas ang lagnat niya. So noong time na yun, hawak-hawak ko rin si Baby Ara. Sabi ko, hiniga ko siya muna. Sabi, Ara, papagaling ka. Pero ang problem no, na-observe ko na yung kanyang bunganga, mga ka-friendly, hindi na nag-close. Hinahabol niya pa rin yung hinihinga niya. Sabi ko, hala, bakit ganun? Pero yung mata niya, pag kinakausap mo siya, kumikindat siya. Sabi ko, hala, bakit ganun? Yung worry ko nun, bakit hindi na normal na yung bunganga naka-open? Diba dapat naka-close? At saka yung hininga niya, hinahabol niya na. So, pero nandun pa rin ako, hindi ko patanggap na magla-last day siya. Hindi ko patanggap mga ka-friendly. Kasi syempre, di ba, inalagaan mo siya, umaasa tayo, nagagaling yun. Nagagaling siya sa sakit niya. Tapos mga ka-friendly, after siguro mga 10 to 15 minutes, yun, nagre-reklamo na siya para may sakit sa katawan niya. So, ginawa ko, kinarga ko siya. Sabi, kinausap ko, Baby Ara, gagaling ka anak, sige na, ano ng problem. Talaga nagwawala na siya. Nag-session naman siya ulit, nagwawala na siya. Sabi ko, Baby Ara, anak, ano pang problema sa'yo? Hindi ko na maintindihan anong problema sa'yo. Bakit makaka-survive ka, mabubuhay ka, anak, go, mabubuhay ka, gano'n. Tapos yun na mga ka-friendly, yung part na yun, parang yung pakiramdam ko din, ikaw din mismo alam na kung ano nangyari, hindi ko na alam. Kasi nagaling na ako, nabigay ko na yung gamot, lahat, ano pang gagawin ko? Tapos yun mga ka-friendly, nang biglang sabi namin, kumintat ka nga Baby Ara, okay, kumintat siya. Tapos biglang tumahol si Baby Ara. So sabi ko, yes, tumahol siya, good sign na okay ka na. Parang, yes, sagaling niya, pagaling siya. Survivor talaga to yung dog ko, itong puppy ko, survivor talaga si Baby Ara, maging okay siya mga ka-friend. Hanggang dumating sa point mga ka-friend, sumuka siya, biglang napasuka siya. Yung suka niya, nabasa nga ako eh. Yung suka niya yung mainit, mga ka-friend. Sabi ko, wala nangyari sa baby, ano to? Bakit ganun? Sabi ko, bakit ganun? Ano nangyari? Sabi nila, bila ko tinawagan sa Bes. Sabi ko, Bes, ano nangyari po kay Baby Ara? Ano nangyari? Sabi ko, nasumuka siya, parang, sabi na nangyari? Ba't, parang, ano nangyari? Hindi na talaga siya. Parang gumalaw siya, huminga siya na malakas na malalim, tapos biglang nawala, hindi niya nasundan. Hindi na talagang hinawakan ko yung kanyang katawan. Sabi ko, naku, Baby Ara, what happened to your baby? Ang bilis naman. Baby, please. Mga friend, parang, yun na pala yung last na sabi ko, binigyan niya ako ng chance na akala ko ako siya. Tapos yung pala mga ka-friendly, that time, siguro around 4:30 something, doon na nag-start na talagang, namatay siya na hawak-hawak ko siya. Ang sakit ng pakiramdam, parang feeling ko, namatayan ako ng mga anak-anak, mga ka-friendly. Kasi yung inalagaan ko eh. Yung tinatanong ko sa sarili ko, anong kulang ko, anong mali ko, bakit dumating sa point na kailangan siya makanan? Anong mali? Sabi nga sa akin, maybe it's the time. Sabi nga sa akin, the best na, ginawa mo naman yung part mo eh. Ginawa mo na lahat eh.
para mabuhay siya. Pero bakit gano'n? Sabi ko nga siguro, bigla ko na-realize na hindi naman lahat pala na tao na pag nagkasakit, gagaling. Baka sabi ko nga baka time niya na. Ang kagandahan lang kasi kay Baby Ara, never niya kasi pinakita sa akin na nanghihina siya last moment ng buhay niya, pinakita niya sa akin ang tapang niya. Yung mamamatay na siya, pinakita niya sa akin na ang lakas-lakas niya, bumiti siya, kinindatan ako, tumangol pa siya. Never ko kasi siya nakita na nanghihina siya kahit nahihirapan siya. Parang nung time, siguro mga friend, nung time na hindi pa ako handa na mamatay siya. Parang kung mayroon pang sasabihin ko, Lord, bakit gano'n? Pero this acceptance baka nga hindi niya nakayanan. So, hindi pa salamat ko kay Baby Ara kasi nga ang dami niyang good memories na iniwan sa akin, happy memories. Talagang pinakita niya na kahit short-lived lang siya dito sa mundong ibabaw, ang tapang-tapang niya, kahit hirap-hirap niya sa akin niya, ang tapang-tapang niya sobrang nakaka-friendly. Kaya, parang same lang, happy memories, same si Sky siya, happy memories ang binigay niya at binigay niya sa akin. So parang, sabi ko nga sabi ko nga mga friend, hindi ko tinuturing dogs lang puppy lang Para sa akin, I treated them na, anak ko sila. So yun po, nang araw na yun, so wala akong choice ko titanggapin. Inalipin ko si Baby Ara, masakit, pero kailangan ko mag-move on. Kasi may bakit pa ako na may sakit. So yun, shifting, inalipin ko si Baby Ara, tapos sabi ko, sige, tuloy-tuloy tayo. Kasi si Maki, nung time na si Maki kasi hindi pa okay. So, kahit masakit, si Maki kasi, may alam, di ba kahit masakit na wala tayo, tuloy lang ang buhay. Kasi meron pa meron pang 4 na nangailangan ng attention ko. So, yun, kinabukasan, si Maki naman, sa awa ng Diyos, si Maki nagkaroon ng improvement. Na kinabukasan si Maki, nag-start na siya kumain, start na siya maging okay. Tapos sabi nga ni Doc sa akin, kamusta na yung si Kulot? Sabi ko, namatay na siya, Doc. Sabi ni Doc, kaya niya sana i-survive yung parvo. So, kaso, nagkaroon ng problem, nagkaroon ng complication nga sa atay. So, sabi ni Doc, ganun talaga, hindi natin hawak yung buhay. So, nandun naman, alam ko naman natin hawak ang buhay. So, siguro, wala naman akong regrets. Kasi alam ko naman, lahat naman binigay ko sa kanya. Siguro, kahit short leave lang sa BR, alam ko naman na naparamdam namin sa kanya yung pagmamahal sa kanya. Napadama namin sa kanya yung pagmamahal namin sa kanya. Siguro, alam naman namin na naging masaya siya kasi inalagaan namin siya ng sobra-sobra. So, tapos mga ka-friend, nung mga August 6 na, doon na nag-start si Maki, unti-unti na nag-improve na talaga si Maki. At doon na nag-decide si Doc na tanggalan na siya ng dextrose. Sa awan ng Diyos, naging okay na rin si Maki. Tapos, si Rocky naman ng ka-friend yung blue eyes niya, sa awan ng Diyos, yung kabilang mata niya, yung left side niya, ay nagiging black na ulit. Tapos, na ngayon, yung kabilang side niya naman niya naging blue, lighten na. So, kung baka may improvement, naging okay. Sabi ko, thank you Lord. At least, yung natira kong mga puppies, okay na, healthy na, papagaling na. Siguro, ganun lang, kung lang talaga ang buhay, hindi lahat na laban ay tagumpay tayo. May mga laban na talo tayo. Sabi ko nga, 6 puppies ko na nagkaroon ng parvo. Tapos yung 2, I lost the 2 puppies that I have. Sabi ko, pero siguro hindi ko rin i-blame yung sarili ko. Bakit? Kasi kumbaga, destiny din yun Baka yun na talagang kapalaran nila. Kasi sabi ko nga, dati nga, survive ng iba, yung iba hindi. So, lessons sa buhay mga friend, siguro ang lessons ko sa buhay ay parang din, yung mga puppies kasi para mga tao lang din So, kailangan natin iparamdam sa mga tao, sa mga kasama natin sa buhay, na mahal natin sila, may sakit sila, alagaan natin, kasi hindi natin alam what will be the yung last day natin di ba? Para yung mga puppies, mga tao lang din yan Attentions, na-realize ko na, hindi lahat na ipapagamot natin gagaling, hindi naman lahat na gagaling. Kumbaga may kung tayo muna siguro, tayo muna mga ka-friend ganun. So, siguro, mahal natin yung mga dogs natin, mahal din natin yung mga tao sa paligid natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin. Yun lang din yun So, siguro, mas sa akin kasi, I really value life. Kahit din, papagastos man ako. So, wala naman sa akin yung gastos Sa akin kasi,
I really value life. Kung kino-questions nila, bakit ganun? Wala eh. Kasi pag nagmahal ka naman, walang ano yun eh, walang limitations. Kung dapat mahal kita, hanggang dito lang, ganun. So, basta sa akin, mabuhay siya, masaya na ako. At least, sa laban na to, nagtagumpay ako na yung 4 na survivor sila, yung 2 ay lost, siguro, may mga lessons behind naman. At saka, sabi nga ng isang doc nun eh, naalala kong sabi ni Doc Mike, dati, sabi ni Doc Mike na hindi lahat naman na doktor kayang pagalingin lahat na may sakit. Kasi nga, kung hindi kasi sa Diyos na kaya niyang pagalingin. Kaya naisip ko nung namatay yung puppies ko, si Baby Ara, hindi ko pwedeng i-blame si Doc Leia. Kasi nga, tao lang siya, veterinarian na siya. Yun lang yung kaya niya igamutin at hindi naman siya yung may hawak ng buhay. Kundi, kung kapalaran ng Baby Ara na hanggang last din niya, kaya kailangan tanggapin yun. Wala akong i-blame. Hindi ko i-blame sa sarili ko, hindi ko i-blame si Doc Leia. Pag yun na talaga ikapalaran, hanggat naibigay ko na lahat ng pangangailangan niya, mga ka-friendly. So, ito mga friendly, kinukwento ko lang po sa inyo para sa mga tao din yan, may mga puppies, may pinagdaanan na yung parvo naman kaya i-survive eh. So, kailangan na rin talaga attention natin, tamang attention natin para sa mga dogs natin. At kailangan, ang importante talaga, ang tibay din ng aso natin, yung kaya nilang ilaban hanggang sa dulo mga ka-friendly. So, mga ka-friendly, sana ito yung gusto ko lang i-share sa inyo na ina-experience ko for 1 week na hindi na ako nakapag-vlog. Talagang 1 week na yun mga ka-friend. Talagang roller coaster yung emotions ko, ang lungkot ko, yung pagod, yung puyat, yung lahat mga ka-friend. So, thanks God na na-survive. Thanks God na natapos siya with God guidance. So, support ng family ko na na-survive ko. Na-survive yung 4 na naging successful kami. Although, namatayan ako ng 2 puppies, alam ko naman na masaya naman sila siguro kung saan sila ngayon kasi napadama namin yung tunay na pagmamahal bilang isang pamilya. Hanggang dito lang ang vlog ko mga ka-friend. Salamat. Thank you. Bye-bye.